Chris, mauuna na ako, kailangan kong maaga umalis baka abutan pa ako ng traffic. Paalam na bungad ko kay Chris na naghahanda ng almusal sa hapagkainan. Alam mo, ilang araw ka nang maagang umaalis, at laging hindi nag-aalmusal. Ang mabuti pa maupo ka muna rito at kumain. Panenermo ng kaibigan ko na kaagad ko na lang sinunod, para tapos na ang usapan. Bakit ka ba nagmamadali? Kailangan ba rush ang construction ng bahay ni Sir? Kailangan na matapos na kaagad ang bahay niya Chris, dahil magiging busy na tayo sa mga susunod na araw. Tugon ko at tinanggap ang inaabot niyang kape. Sabihin mo nga sa akin, bakit nagpapatayo ng bahay yung CEO natin? Usang tanong ni Chris na katulis pa ang nguso sa pag-uusisa. Na ikinahagik ko. Alam mo usa ka talaga. Sabihin mo na kasi, mag-aasawa na ba siya, kaya excited na siyang magkabahay. Hitam, ay ang kulit. Bakit ba sa dinami-dami ng pwedeng maging kaibigan, sa usa pa ako napunta? Asar na ani ko sa isip, at tiningnan ng asar na tingin si Chris. Oo na, mag-aasawa na siya. Happy, tugon ko na nakataas ang kaliwang kilay. Ang swerte naman ng babae na mapapangasawa ni Sir. Biruin mo yun, hands-on siya sa pagpapakonstruct ng magiging bahay nila. Sana ako na lang yung girl. Parang nahihibang na sabi ni Chris. Nakatukod pa ang dalawang palad nito sa kanyang baba, at nakangiti na parang iwan. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng inis. Kaagad na tumayo ako, at kinuha ang bag na nilagay ko sa upuan at nagpaalam na aalis. Alis na ako. Wala sa mood na paalam niya sa kaibigan. Ang isipin pa lang na magpapakasal ang lalaki, ay para nang dinudurog ang puso ko. Paano pa kaya kung makita ko na siyang ikinakasal? Hala siya, anong nangyayari doon? Narinig ko pang sabi ni Chris. Nang humakbang na ako palabas ng pinto, hindi ko na pinansin ang huling sinabi niya. At nagtuloy-tuloy sa paglabas ng bahay. Kaagad akong pumara ng taxi na dadaan at sumakay. Pagkarating ng site, ay nakita kong nagpapalitada na ang mga tauhan. Malapit nang matapos ang bahay. Naisip ko na iba pala talaga ang nagagawa ng pera. Dahil kaya nitong maipatayo ang bahay ng ganun kabilis. 2 linggo mahigit pa lang ang lumipas, pero halos patapos na. Kulang na lang ay i-install ang mga glass walls, at masasabing bahay na ang nakatayo. Habang nakatingin sa bahay, hindi ko maiwasang malungkot. Ipokrete ako kung hindi ko hihilingin na sana ako na lang ang babaeng magiging asawa niya. Naiinggit ako sa sino mang babaeng yun. Naiintindihan ko si Chris, kung bakit baliw na baliw siya sa paghanga sa boss namin. Dahil kahanga-hanga naman talaga siya. Kinumpose ko ang sarili. Kailangan kong ihiwalay ang nararamdaman ko ngayon sa trabaho. Kaagad akong lumapit sa mga tauhan, na kasalukuyang nagkakape. Good morning po. Bati ko sa mga ito na nagsipagtinginan sa akin at ngumiti. Nandito na pala ang pinakamagandang architect natin. Pagbibiro ng tumatayong mason nila, na nakilala ko sa pangalang Mang Tonia. Wow naman po, ang aga-aga binubola niyo na po ako. Ganting biro ko at nakiupo sa mga ito, at nakipagkwentuhan. Ang totoo nakagaanan ko na rin naman sila ng loob, kaya hindi na ako naiilang na makipagbiroan, at makipagkwentuhan sa kanila, kahit pa mga lalaki lahat sila, at ako lang ang nag-iisang babae sa site. Hindi nagtagal ay nagsipagtayuan na kami, upang simulan ang trabaho. Mukhang bising-busy na ngayon ang mga ibon. Narinig kong sabi ng nasa likuran ko na ikinagulat ko. Agad na lumipad ang tingin ko sa pinanggalingan ng boses, at nakita ko si Sir Daniel. Bigla na lang sumerko ang puso ko nang makita ko siya. Bakit ba sa tuwing nakikita ko ang gwapong ta, ay laging nagtatamblang ang puso ko? Bakit hindi ako masanay-sanay? Pasimpleng iniwas ko ang tingin bago tumugon. Saan? Naitugon ko ngunit hindi na ako nag-atubiling tumingin sa kanya, bagkus ay nagkunwari akong hinahanap ang tinutukoy niya. Kailangan kong umiwas na magkalapit kami. Upang pagtakpan ang sariling nararamdaman. Kinakailangan kong panatilihin ang distansya sa pagitan naming dalawa. Dahil alam ko pag nahulog ako sa charm niya, sa huli ako pa rin ang talo. Masasaktan lang ako. Ikaw yung ibon, aniya at inabot sa akin ang dala niyang tumbler at paper bag. Kaya napilitan akong ngitian siya, at abutin ang mga ito. Paano naman ako naging ibon, sir?
Salamat dito sa kape at food, pagpapasalamat ko. Nang matapos tanggapin ang inaabot niya sa akin. Naisip ko, paano ba ako hindi mahuhulog kung palagi siyang ganito? Marahil hindi na ako mahuhulog dahil matagal na akong nahulog sa kanya. Ayoko lang aminin. Lalo na ngayon malapit na siyang lalagay sa tahimik. Ang thoughtful niyo naman po sir. Sure ako ang swerte ng magiging asawa mo, pagko-compliment ko. Marahil malabo nga mangyari ang gusto ko. Dahil magkatrabaho kami at siya ang boss ko. Maybe lang ako nasaan po ba ang ibon? Nawala na. Hindi pala ibon ang nakita ko kanina. Nakangising aniya, at tumayo sa tabi ko at nginitian ako. Bakit ba ang gwapo niya, wala na bang lalaking mas gagwapo pa sa kanya? May nagsabi na ba sa'yo Miss Albao na maganda ka? Tanong ni Sir na ikinatingin ko sa kanya ng derecho. Seryoso itong nakatingin sa akin, at waring hinihintay ang magiging tugon ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Hindi sa mahirap itong sagutin. Nahihirapan akong sumagot, dahil para akong hinihigop ng mga titig niya. Ano, nauutol kong tugon ngunit hindi ko na nagawang tapusin, dahil si Sir Daniel na ang nagtuloy. I know the answer Miss Albao. Alam kong marami na ang nagsabi sa'yo na maganda ka. Agaw nito sa anumang sasabihin ko, at nginitian ako ng simpatiko. Ay puso, please, huwag kang marupok. Bakit ba kasi ang bilis ng pagtibok ng puso ko, sa tuwing kaharap ka Daniel? Anang isip ko. Miss Albao. Tawag ni Sir na ikinatingin ko sa kanya. Sir ano po yun? Tanong ko na may pilit ng ngiti. Bakit ba ako naga-out of this world, gayong kaharap lang kita? Hey Alice, umayos ka. Hehe, pwede mamaya ka na magpantasya. Lihim na kastigo ko sa sarili. Alam ko, malapit na pala matapos ang construction ng bahay. Sa tingin mo Miss Albao kung magpapalagay ako ng garden sa rooftop okay lang kaya? Tanong ni Sir at naglakad dala ang kape na iniinom niya, salamat naman at siya na ang nag-iba ng usapan. Sa tingin ko maganda yang naisip mo po Sir. Garden sa rooftop pero kailangan na maglagay po tayo ng wall. Na hanggang baywang ng adult katulad nyo, for children's safety. Mabilis na tugon ko sa kay Sir, na likod na lang ngayon ang nakikita ko, nakapamulsa itong nakatingin sa bahay na itinatayo. Hindi ko maiwasang humanga sa kakisigan ni Sir. Halatang alagang-alaga sa gym ang magandang hubog niyang katawan. Siguro masarap makulong sa mga braso niyang hitik sa muscle. Oo nga pala minsan na akong nakulong sa mga bisig niya. Hindi ko lang maalala. Miss Albao, kung ikaw ang asawa ko, magugustuhan mo ba ang garden sa rooftop? Biglang tanong ni Sir na ikinabalik ng diwa ko. Muntik ko nang makalimutan na ang pinapantasya ko ay nasa harap ko lang pala. Gulat kong tanong. Paano ko ba sasagutin ang tanong niya? Sorry to stutter you Miss Albao. I just want to know your opinion, bago ako mag-decide about sa rooftop. Bakit ba lalo siyang gumagwapo kapag tumatawa? Sir, sa isip-isip ko at napabuntong hininga muna ng malalim. Isang pilit na ubo muna ang pinakawalan ko, bago sagutin ang tanong ng boss kung animoy modelo na nakatalikod sa harapan ko. Sa tingin ko po Sir, ay mas maganda po siguro kung ang inyong magiging asawa ang hingan ninyo ng opinion. Bakit po hindi nyo nalang tanungin ang magiging asawa nyo Sir? Tugon ko na may pilit ng ngiti. Kaya nga tinatanong na kita. Teka Sir, bakit po ako ang tatanungin nyo, hindi naman ako ang mapapangasawa nyo? Mabilis na awat ko sa mga sasabihin nito. Diyos ko Lord, bakit ba ako pa ang tatanungin niya? Hindi pa ako tapos Miss Albao, ganito kasi Miss Albao. Kaya kita tinatanong kasi yung babaeng pakakasalan ko. Katulad mo. Katulad ko talaga Sir. Saan kami magkatulad Sir? Nakangiwing balik tanong ko sa boss ko. Bakit ba ang pilit nito? Pareho kayong maganda. Anito at bulong na idinutong ang huli. Hindi ko alam kung pareho kayo ng gusto sa lalaki. Ano yun? Tanong ko at nagkunwaring hindi ko narinig ang kanyang sinabi. Pero sa isip-isip ko baka nga magkapareho kami, dahil pareho kami ng gusto maging sa lalaki. Gusto kong isagot pero pinigilan ko na ang sarili ko dahil nakakahiya. At isa pa naisip ko baka mali lang ako ng dinig. Wala Miss Albao, sa tingin mo ano ang magandang gawin sa rooftop? Muling tanong nito, wala na ang ngiti nitong kani-kanina lang na nagustuhan ko. Ngayon ay bumalik na naman rito ang pagiging seryoso, at professional na aura nito.
Sa tingin ko, maganda kung maglagay po tayo ng mini garden sa rooftop. Hahatiin po natin sa 3 function ang rooftop. Yung kabilang side palalagyan po natin ng children's playground. Tapos sa gitna ay mini sala type para pahingahan ng mga bata. Pero dahil nga nasa rooftop, kakailanganin nating mag-install ng decorative roof. At sa kabilang dulo, dining table and chairs. If sakaling gusto nyong mag-lunch, dinner sa rooftop, mahabang saad ko ngunit nabitin sa ere ang iba ko pang sasabihin, nang mapansin na hindi nakikinig ang kausap ko. Sir, tawag ko sa binatang kaharap ko, dahil mukhang ang layo na ng nilakbay nito. Parang ikaw maganda. Sige, yun na ang magiging itsura ng rooftop, gawa mo ako ng design plan at ipasa mo sa office bukas, para matingnan ko ang mga ito. Mabilis na pagsang-ayon ni Sir. At nilapitan ako. Bahagya akong napaatras ng hahawakan sana nito ang pisngi ko. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko. Bakit ba pakiramdam ko ay inaakit ako ng boss ko? Bakit ba sa tuwing magtama ang mga tingin namin, ay palaging nakikita ko ang isang emosyong hindi ko naman dapat na nakikita, dahil hindi naman ako ang babaeng mahal niya. Muli akong humakbang paatras, ngunit sa bawat hakbang ko ay nakasunod si Sir. Hanggang sa maramdaman ko na lang na nakasandig na ako sa pader. Parang familiar sa akin ang scene na ito. Ani ni Sir sa akin. Na halos magkadikit na kami sa sobrang lapit. Habang ang mga titig nito ay nananatiling nakatitig sa aking labi. Lalo akong kinakabahan sa aming posisyon. Kunting-kunti na lang at malapit ng maputol ang PC ng pagpipigil ko. Bakit mo ba ako ginaganito, Sir Daniel? Paano kung susunggaban kita? Bulong ng isip ko. Hindi ko na alam kung bakit ganito ang akto ng lalaki, pero kunting-kunti na lang at bibigay na ako. Ano ka? Nangiginig ang boses na sabi ko, pero hindi ko na natuloy, dahil sa tawag na nagmumula sa cellphone na nasa bulsa ng pantalon ko. Nakahinga naman ako nang maluwag nang umalis sa harapan ko si Sir Daniel. Sasagutin ko lang po ito, Sir. Kaagad na palem ko nang mahugot ko na ang cellphone sa bulsa ng suot kong pantalon. Napangiti ako nang makita ang caller ID ng tumatawag. Hello, sweetheart, malambing kong sabi. At ngiting-ngiti na luminga sa paligid, kung saan ako maaring samilong habang kausap ang anak ko. Hello mommy, grandma told me that we will be visiting you next week. Is that true mommy? Cute na tanong ni Angel na lalong ikinangiti ko. 4 years old pa lang siya, pero siya katulad ng ibang bata na nabubulol pa sa pagsasalita. Yes sweetheart, do you want me to fetch you and grandma in the airport? Yes mommy, fetch me please. I really miss you na kasi mommy. Sure sweetheart, susunduin kita. I miss you too. Masayang tugon ko sa anak kong puno ng lambing ang boses. Hindi ko maiwasang ma-excite na makita ang bata. And mommy, when you fetch me, could you please buy me Jolly Spaghetti? Grandma doesn't want me to eat fast food kasi. She's always saying that it's not healthy daw. Okay sige. Bye sweetheart, I love you. Pagsang-ayon ko na lang sa anak ko, upang matigil na ito sa mga sumbong. Noong mommy. Alam kong naporga na ng gulay ang bata. Lalo na pa at isang agricultural analyst ang napangasawa nito. Thank you mommy, goodbye po, take care. Goodbye sweetie. Be good to grand, okay? Okay, kaagad kong pinatay ang tawag nang marinig ang pagsang-ayon ni Angel sa bilin ko. Nang matapos ang tawag, ay kaagad akong bumalik sa site, at hinanap ng mata ang binatang boss. Pero hindi ko na ito makita. Nasaan na kaya siya? Baka may emergency siyang tawag kaya umalis na. Pagkibit balikat ko. Kanina pa ako pabalik-balik sa loob ng office, pero hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Hindi pwedeng may boyfriend siya. Pero teka, oo nga pala, ikakasal dapat siya noong una kaming magkita, diba? Hindi. Mag-isip ka Daniel. Hindi ba't kaya siya nagpapakalasing noon, dahil nabigo siya? Pero teka, sino ang pakakasalan niya? Sa pagkakatanda ko noong araw na iyon, walang ibang nakaschedule ng kasal sa resort. Hindi naman kaya ang matandang lalaking yun ang mapapangasawa niya, pero nagpakasal sa iba. Heist hindi rin. Ano ba? Bakit ang gulo? Nasaan na ba si Arthur? Kailangan na makahanap na siya ng magaling na detective, para makakuha ako ng sapat na impormasyon tungkol kay Alice. Frustrated na ako. Hindi ko na alam kung paano ako kikilos.
Wala sa sarili na lumapit ako sa mini-ref, at kumuha ng tubig at uminom. Bahala na, gagawin ko na ang nasa isip ko. Kaagad na lumabas ako ng office, at tinungo ang kotse. Habang naglalakad ay nakasalubong ko si Arthur, na naglalakad pasalubong sa akin. Sir, meron na po akong nakuhang detective. Okay, tell him to investigate Miss Albao. I want to know everything about her. Give him all the paper he need. Tugon ko at tuloy-tuloy na naglakad papunta ng elevator, at kaagad na pumasok nang bumukas ito. Okay sir, narinig ko pang tugon ni Arthur, bago ako makalayo sa kanya. Hindi ko na ito pinansin. Kaagad kong minaneho ang sasakyan papunta sa bahay ko na pinapagawa. Kailangan ko nang kumprontahin si Alice. Mababaliw na ako kapag hindi pa ako kumilos. Pagkarating ko ng site, ay kaagad na hinanap ng paningin ko si Alice, at nang makita ko siya ay kaagad akong lumapit sa kanya. Let's talk. Bungad na sabi ko sa dalaga, na nagulat sa biglang pagsalita ko. Sir, bakit? Nauutol na tugon ng dalaga. Iwan mo na siya. Please. Handa akong mahalin ka. Walang ano-anong sabi ko. Alam kong magulo ako, pero gusto ko lang sabihin kung ano ang gusto ko. Ho! Sinong iiwan ko? Naguguluhang tanong ng dalaga. Please, iwan mo na siya. Muling saad ko, hindi ko po kayo maintindihan sir. Anitong halatang hindi ako maunawaan. Sabi ko iwan mo na siya. Tama na ang pagpapanggap mo na hindi mo ako kilala. Galit at nakasigaw kong sabi. Nakita ko ang pagsinghap ni Alice. Nakalarawan sa maganda niyang mukha ang pagkagulat at takot. Tama na Alice. Alam kong alam mo na ako si Daniel. Napaupo ako sa upuan sa tabi ko, at napahilamos ng mukha. Sir, natural lang naman po na alam ko na kayo si Daniel, kasi boss ko po kayo diba? Nauutol na sabi ni Alice. Napakagat ako ng labi, at ipinikit ang mga mata, upang pigilan ang inis na nararamdaman. Pero hindi ko napigilan. Sinabi ng tama na, alam ko ang totoo. Ikaw at ang babaeng nakasama ko noon sa Villafuerte Resort sa Visayas ay iisa. Bakit ka ba nagsisinungaling? Frustrated na sabi ko, hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin. Ano po ba ang pinagsasabi mo sir? Bakit napaka-big deal sa'yo na malaman kung sino ang babaeng yun? Ikakasal ka na sir. Mag-focus ka naman sa magiging asawa mo. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. So ikaw nga, bakit ayaw mong sabihin sa akin na ikaw yun? Bakit kailangan mong itago ang lahat? Dahil matagal nang nangyari yun. At ayoko nang maalala ang pagkakamaling nagawa ko. Tapos na iyon. Masaya ka na ngayon. Kaya ayoko nang sabihin dahil gusto ko nang ibaon lahat sa limot. Let's leave everything behind sir. Masaya na tayo sa buhay na kung ano man ang meron tayo. Huwag na nating sirain ang kaligayahan ng bawat isa. Kalimutan mo na ang naging parte ko sa nakaraan mo. At ganun din ang gagawin ko sa sarili ko. May mga bagay na hindi na dapat pa inaalala. Alang-alang sa kapakanan ng kasalukuyan. Huwag na nating bigyan ng rason ang nakaraan na baguhin ang kasalukuyan. Dahil masaya ka na, masaya na rin ako. Sige sir, may trabaho pa po ako. Mahabang sabi ni Alice. At agad na iniwan akong nakatayong mag-isa. Ni hindi ko man lang siya nakitaan ng kahit anong emosyon. Pagkalayo niya sa akin ay pasimple kung pinahid ang luha ko, na hindi ko namamalayang pamatak sa aking mga mata. I can't believe what I just heard. Could it be true? Are you the girl I thought I know? The one who promised me her love? Where did it go? Does anybody even know? Ganun lang ba kadali sa kanya ang lahat? Bakit ganun? Gulong-gulo ako. Ano ba ang mali? Tahimik na tanong ko sa sarili, at diri-diritsyong tinungo ang kotse kung nakaparking, at kaagad na pinaharurot paalis sa lugar. How do you heal a broken heart? That feels like it will never beat this much again. I just can't let go. How do you heal a broken heart? That feels like it will never beat this much again. Tonight I'll hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to let you go. Akala ba niya ganun lang kadali gawin ang lahat ng gusto niya? Ganun lang ba talaga kadaling kalimutan ang mga nararamdaman ko, na 5 taon kong inalagaan? Sino siya para sabihin iyon? 5 taon. 5 taon ang iginugol ko upang hanapin siya. Tapos ngayon nahanap ko na mapupunta lang din ang lahat sa wala. Maaring wala lang ang lahat para sa kanya,
pero iba ang nararamdaman ko sa mga nararamdaman niya. Inis na pinukpok ko ang kamay ko ang manibela. Hindi ko talaga maintindihan. And were you ever what you seemed? Or was I a fool who fell in love with his own dream? And now you say you want to leave. Start a new life today. These words I thought you'd never say. Tama ba ang mga narinig ko? Hindi ba ako dinadaya ng pandinig ko? Sinabi ba talaga niya na kalimutan ko na lang ang lahat? How do you heal a broken heart that feels like it will never beat this much again? Just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never beat this much again? Tonight I'll hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to let you. Paano ko gagawin yun kung sa 5 taon na nagdaan? Ang alaalang yun lang ang lagi kong daladala. Inis na itinigil ko ang sasakyan sa tabi ng daan. At huminga ng malalim. Tanga ka Daniel. Ikaw tong lalaki pero ikaw ang umiiyak. Nahihibang ka na. Wala naman na palang kwenta ang lahat para sa kanya, pero ikaw ano ha? Nagmukha kang iwan. Tonight I'll hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to find and put it all behind me. Wake and find that I have finally found a new life in my soul. And find that I know how to let you go. Tama, kung yun ang gusto mo. Sige, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Simula bukas hindi na ako lalapit pa sa'yo. Ituturing na kitang hindi importante sa buhay ko. Ibibigay ko sa'yo lahat ng yun dahil yun ang gusto mo. Ipapakita ko sa'yo na hindi na ako apektado ng mga nakaraan. Matigas kong sabi na akala mo may kausap, upang kumbinsihin ang sarili na ito ang tama. Muli kong binuksan ang engine ng sasakyan, at minaneho papunta sa iisang lugar na alam ko. Ang natatanging lugar na alam kong matutulungan akong pagaanan ang sakit na nararamdaman ko. Ang lugar kung saan lahat ng tao ay nagsasaya. Kaagad kong ipinarada ang sasakyan sa parking space ng bar na pag-aari ng kaibigan ko. Ang bar kung saan ako laging laman. Matagal na rin mula nang magpunta ako dito. Boss Daniel, nandito po kayo. Gulat na sabi ng guard nang makita ako sa pinto na papasok. June, long time no see. Kamusta? Nakangiting pagbati ko. Sa tagal kong pabalik-balik sa bar ng kaibigan ko, ay naging kaibigan ko na ang mga security ng kaibigan ko. Kaya panandalian akong natuwa ng muli kung makita si June. Nandito na ba si Albert? Tanong ko, na ang tinutukoy ay ang boss nila. Si Albert ay kaibigan ko na mula pa ng bata ako. In short, magkababata kami. Siya ang kasakasama ko sa lahat ng kalukuhan. Wala kaming sekreto na hindi sinasabi sa bawat isa. Puntahan mo na lang sa opisina niya, boss. Anang guard na si June na tinanguan ko, at nagtuloy-tuloy na sa paglakad tahak ang tinutukoy ng gwardiya na opisina. Oh pare, what brings you here? Bungad na bati ni Albert, nang makita niya na ako ang nagbukas ng pinto. Nakangiti akong pumasok at kinamayan siya ng trademark namin bilang magkaibigan. Wala naman. Na-miss ko lang mag-hang out, bali walang tugon ko, at feel at home na naupo sa sofa. Spill it bro. I know hindi totoo ang sinasabi mo. Nakangising sabi ni Albert, na halatang hindi naniniwala sa dahilan ko. Napailing na lang ako at napangisi. Kahit kailan talaga hindi ako makakapagsinungaling sa makong na ito. Come on pare. Anong problema at naligaw ka dito? Muling pangungulit ni Albert nang hindi ako sumagot. I saw her, maikling tugon ko, at inabot ang baso na ipinatong ng waiter na pumasok. Sino? Yung the one na bumihag sayo. Aniya na hindi nawawala ang ngisi, at uminom din ng alak. Yeah, ani ko. So what really is your problem? Nakita mo na pala, pero bakit mukhang hindi ka masaya? Muling tanong ni Albert, at umupo sa upuan katapat ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Malayo ang tingin na tugon ko. At inubos ang huling laman ng basong hawak. I don't know what to say bro. Naguguluhan din ako sayo. Can you please tell me in details? Hindi yung para tayong naglalaro ng hulaan dito. Pabirong sabi ni Arthur na hindi nawawala ang pagngisi. She doesn't want to get involved with me. She want me to forget everything that happened 5 years ago. Pagpapaliwanag ko. That's the first. Aniya at natumatangu-tango. Wow. Are you serious bro? Biglang aniya at gulat na napatingin sa akin.
Hindi ako makapaniwala na may babae pa palang hindi apektado sa charm mo. Grabe, she got me interested. Tell me, where can I see this woman that you keep on blabbering for 5 years? Puno ng interest na sabi ni Albert. At halatang excited na makilala si Alice. Bigla akong nakaramdam ng inis. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi, parang gusto ko na tuloy magsisi na nagkwento pa ako. What's with that look, dude? Napaka-possessive mo naman. Hindi ko naman siya aagawin sa'yo. Tatawa-tawang aniya at dinampot ang boti ng alak, at binuhusan ang baso. Tell me bro, paano ko ba paaamuhin ang babaeng yun? Seryosong tanong ko, at inabot din ang bote na ipinatong ni Albert. Ligawan mo. Anito na parang hindi big deal ang problema ko. Hindi niya ako papansinin pag niligawan ko siya. Muling tugon ko. Tell me. Saan kayo nagkita? Curious na muling tanong ni Albert. She's my employee. She's one of the Villafuerte Hotel's architect. Bakit hindi mo blackmail? Suggestion ni Albert, na ikinilang ko. Baka lalo siyang lumayo sa akin bro. Ano ba ang dahilan, kung bakit sinabi niya na kalimutan niyo na ang past niyo? Kasi parang naguguluhan ako sa'yo. Magkasalubong ang kilay na tanong ni Albert, na mukhang gulong-gulo. Ganito kasi, iniisip niya na ikakasal na ako. And where did she get the idea na ikakasal ka na? Curious na tanong ni Albert, hindi ako agad nakasagot sa tanong niya. I think alam ko na, anito nang mahulaan kung bakit at napangisi. Naiiling na inabot ko ang basong may lamang alak, at tinungga ang lahat ng laman nito. Oo nga pala, pauwi na ang kapatid ko, anito sa akin na agad kong inawat. Yes, she already called yesterday. Ani ko, of course, alam ko namang ikaw ang pinakaunang taong tatawagan nun, ask her help na lang with that problem of yours, anito at minisihan ako ng nakakaloko bago talikuran.